pa ring binabantayan ng pulisya ang hotel sa Recto Avenue sa Maynila na nadamay sa paggulo ng mga lalaki. Tiniyak naman ni Manila Mayor Isko Moreno na may mananagot sa mga nangyaring kaguluhan. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang komosyong ito sa labas ng isang hotel sa Recto Avenue sa Maynila kagabi. Ang isang grupo ng mga hindi kilalang lalaki, pinagbabato ang mga salamin ng establishmento. Hindi pa dyan nagtapos ang gulo dahil nagsunog pa sila sa di kalayuan. Sa paghupa ng tensyon, kita ang mga pinsalang naiwan. Nabasag ang mga salamin ng establishmento at nagkasira-sira ang mga gamit. Biglang may lumapit ng mga naglalakad, yung mga rallyista. Tapos sabi nila, pulis, sabi nilang gano'n. Nilapitan nila yung tao rito, tapos pinagbabato. Tapos nung nataranta yung tao, nagulat kami, biglang tumakbo, pumasok na. Tapos yun na, pinagsusundan siya ng mga tao, pinagbabato. Nagkabasag-basag na yung ibang mga salamin. Tapos nung nung nakapasok na, yun na, may mga kung sino-sino na, halos hindi na mabilang, humigit kumulang nasa 20 katao na ganyan. Wala pang pahayag ang pamunuan ng hotel, pero ayon sa manager nito, nakipagtulungan na raw sila sa pulisya. Kinordonan ng lugar at pinroseso ng Explosive Ordnance Disposal o EOD, ang K9 unit ng NCRPO at MPD. Nangalap sila ng mga ebidensya. Ilan sa mga nakuha ng mga investigador ay mga basag na bote na nakabalot ng tela at ilan umanong flashbang. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang establishmento at nakipag-usap sa pamunuan nito. Tumambad din ang 2 motorsiklo na sinunog ng grupo. Matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa hoyo. Mag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Siniguro ni Moreno na may mananagot sa mga nangyari, lalo pat maraming public at private properties ang nasira. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Naging abala rin ang mga tauhan ng Department of Public Services sa paglilinis sa Recto Avenue. Pinagwawalis nilang mga nagkalat na bubog at ibang basura. Ang CDRMO naman, nagsaboy ng tubig sa kalsada. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin ng balitang yan, kausapin natin mismo si Manila City Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rapi. Magandang tanghali sa iyo at sa ating mga staff dyan sa Balitang Hali GMA7. Opo, base po sa inyong investigasyon, meron na ba kayo initial na investigasyon kung sino yung nasa likod ng mga nanggulo? Iisang grupo lang po ba ang mga ito? Well, as we speak, Rapi, there is about 216 individual confirmed na tangan-tangan ng Manila Police District. And out of 216 individuals, 127 of them are adults, 89 of them are minors, and out of 89, 67 are children in conflict with law and 24 children at risk. They are being processed to be prosecuted hopefully within the day. At papanagutin natin lahat sila. At mayroon pa kaming lahat ng possibility, tinitingnan natin, lalong-lalo na may mga napabalita na mga instigator or nagplano na magbigay ng pera o funding sa mga ilang individual na nanggulo nung gabi. And I would like to, Rapi, I think even the viewers would like to differentiate the type of rallies, Yung nagrally noong umaga, hapon at tanghali, ayun ay mga lehitimong rallyista na talaga namang may hinaing sila sa pamahalaan, na sila'y talagang naglabas ng kanilang saloobin sa maayos na pamamaraan. In fact, ang mga doktor natin, nurses na dineploy, ang mga cases na nakuha lang natin is nahilo, nasugatan yung paa, yung na himatay, and so on and so forth. Dala ng init ng panahon,
Pero nung gabi, hindi na rallyista yun, no, Rapi, just on record. These are mobster, rioters, na tingin namin, hanggang ngayon, iniimbestigahan namin. Opo. May mga taong nasa likod nito. Mayor, bago tayo mapunta dun sa mga insidente nung gabi kasi nandun po ako sa Mendiola. Dun sa tanghali po muna, ang sinasabi nyo may nag-instigate, may nagpasimula dun sa gulo, lalo na dun sa may Ayala nung sinunog, yung gulong nung iniharang na truck dun sa lugar. Ganun po ba yung lumalabas sa inyong investigasyon? May nagsimula at doon na nagsimula Lighting the fire yun eh. Kung tawagin nila yun. Doon talaga staging nila kasi they want to go to Malacanang. No? We know for a fact that hindi naman sila po pwede talaga doon. Gusto nila pumunta ng Mindiola. Meron naman doon sa isang area na madadaanan nila. Opo. But then again, umalis naman yung mga yun eh. For example, I'll tell you one, yung katulad ng anak bayan, no? After nila demonstrate, matapos yung kanilang programa, lumisan naman na sila. Itong mga dumayo, all of a sudden, from Cavite, Taguig, Pasay, Parañaque, Quezon City, Caloocan, no, na mga kabataan. Ito yung mga nanggulo na nung gabi. Nagsunog, nanira ng public property, government property, and private property. Yan yung mga bata na nangahuli na natin na halos lahat. About 200 plus of them in total, no? Under ngayon sa custody ng MPD. So may nag-organize po sa kanila, Mayor, yun po ang sinasabi ninyo? Lahat ng possibilities tinitingnan natin, no? Kasi yung mga rallyista talaga nung umaga, tanghali at hapon, generally okay naman sila eh. Talagang after ng programa nila, umalis na sila, umalis na sa Rojas Boulevard, umalis na sa Liwasan, umalis na sa Mindiola. Pero itong mga naghaharutan na to, ikala mo walang pakundangan sa property at kaligtasan ng iba. Yan na yun eh. Yan yung mga bata na yan. May nabanggit po ang PNP na may rapper daw na nang-impluwensya o nag-uudyok sa mga nanggugulo. Na-determine na po ba kung tama itong impormasyong ito at sino po ito? I will let PNP do the investigation. But again, ulitin ko, no, Rapi, and baka hindi lang yan rapper, meron dyan abogado, tinitingnan namin. Yung isa naman, dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Kasi a few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpapand sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso, 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan, continuous naman ng investigation. But for now, for the sake of our people in Manila, who are watching right now, there are about 216 individuals who are apprehended and will be charged. No? Yan ang sitwasyon ngayon. Opo, kahapon po kasi may mga magulang na lumapit doon sa aking kinaroroonan at sinabing na-aresto yung kanilang anak base doon sa mga litratong lumabas. Saan po ngayon nakakulong itong mga ito at sino yung pwede nilang lapitan kung gusto nilang i-clarify kung talagang nadamay nga yung kanilang anak dito sa kaguluhan at na-aresto, Mayor? Nasa MPD sila at kung saan sila lalapit, ay kumuha na sila ng abogado. Binaboy nila yung Maynila eh. Opo. Sinira nila yung mga gamit. Opo. Very quickly, meron na po ba kayong estimate kung magkano yung nasirang government facilities? We are still doing estimates about the vehicles, the motorbikes, the stoplights, the ilaw, CCTV, yung mga barikada na permanent closure, closure rail para sa traffic, and so on and so forth. Opo. Maybe in a week o 10 days from now, matototal na natin lahat halos ng danyos. Kasama po yung mga motor. I would assume ito yung mga private na motor na nakita nila doon sa gilid. May impormasyon din po kami, may tinamaan na baril.
No, Rapi, Opo. just for the record, yung isang motor, government yun may-ari nun. Okay. Yung isang motor, private. Oo. Okay. May impormasyon din po kami na may tinamaan daw po ng baril dun sa kaguluhan. So far, chismis pa lang. Okay. Sige po. Walang report. In fact, Rapi, may mga kumakalat, no? Ito, at least live tayo, maraming nanonood ng mga magulang. May mga kumakalat ngayon sa mga chat group na 30 daw ang patay. Hinahanap pa namin yung patay, hindi pa namin makita Wala rin naman sa ospital. So imposible naman na may 30 namatay, no? Yan, alam mo, Rapi, palusot na yan ng mga nagtatagong bata na kinukuha nila yung damdamin ng kapwa bata nila na may mga nangamatay na ganong karami. Pero sa totoo, wala pa naman kami sa mga puninarya namin, wala namang reported. Saka hindi yan makakalusot sa media Ayun kung nga talagang ganyan karami yung... I mean, Rapi, let's be honest to ourselves, di ba? You cannot hide those things. Kaya sa mga magulang, no, and let me use this opportunity sa mga magulang nanonood sa Visayas at Mindanao, Northern Luzon, Southern Luzon, ay pumanatag po kayo yung inyong mga anak na nakadormitoryo dito sa U-Belt. Panatag na po ang pamumuhay nila. Ang kalsada sa Recto, Moraita, Legarda ay nadadaanan na po at ang mga dumi ay nalinis na po. At hanggang ngayon po, as we speak, naglilinis pa rin kami ng mga vandalism na ginawa nila. Trying to fix the mess na iniwan itong mga individuals na to or organisasyon. Abangan po natin na magiging resulta ng inyong investigasyon. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Hindi lang investigasyon. We will file case in a matter of few hours. They are being processed already. Yung investigasyon, Rapi, dagdag na lang yun sa mga tao. And in fact, sa mga magulang ng mga suspect, kung ako sa inyo, kausapin nyo na yung mga anak ninyo at tulungan ang pulis na ituro na ninyo kung sino yung mga taong behind that. Kasi kung hindi, kayo lang ang kayo lang ang babalikat sa problemang binigay ninyo sa Maynila na inyong pananagutan sa mata ng batas. Opo, nabanggit niyo po yung mga kumakalat sa mga chat group. Meron din po kaming impormasyon na may video na kumakalat about sa isang patay. May nakita ho ba kayong ganitong video? Wala pa naman, Rapi. As lahat naman ngayon kasi we cannot just trust these things. Very crucial yung investigation and we don't want to be disturbed by noise. We just want to take it as it is, no? May sinira sila, pinerwisyo nila yung pribado at nananahimik na komunidad, pananagutan nila. Yung mga sinira naman nilang gamit ng gobyerno, pananagutan nila. Okay. Yan kami after ngayon. Yun din po siguro ang panawagan sila sa ginawa nilang mga bagay. Yun din siguro ang panawagan natin na lahat ng impormasyon na manggagaling dyan sa mga yan, i-verify muna para malaman kung tama ka, Rapi. Tama ka, Rapi. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rapi. Mag-ingat kayo. Si Manila City Mayor Isko Moreno. Ipipit mga kapuso, may panibago pong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, tataas po ng 1 peso kada litro ang gasolina. 80 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Habang ang kerosene po ay 1 peso ang itataas kada litro. Yan na ang ika-6 na magkakasunod na linggong taas presyo sa gasolina. Habang ika-5 naman para sa diesel at kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang patuloy na banta ng pagpataw ng sanctions sa laban sa Russia. Target ng Independent Commission for Infrastructure na may mailabas silang resulta ng kanilang investigasyon sa susunod na 2 linggo. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Senate Blue Ribbon Committee para sa mga ebidensya kaugnay sa mga flood control project. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Bago ang rally sa People Power Monument, nagsimba muna sa EDSA Shrine ng ilang politiko. Tao rin ang mga nasa gobyerno. Pag nakita nila ito, ay malaking mensahe sa kanila. Kaya dapat lang suportahan ang mga pagkilos na ganito.
kailangan tuloy-tuloy itong panawagang managot. Nagdaos ng maliliit na programa ang iba't ibang grupo sa paligid ng EDSA Shrine. Mula rito, nagmarcha pa People Power Monument ang mga relihista galing sa iba't ibang sektor. Umulan o umaraw, tuloy ang marcha. May mga sumama pang bata, senior citizen, pati PWD. Magkakasama naglakad sina Senador Bam Aquino, Pangilinan at ML Party List Representative Laila De Lima. Nasa EDSA rin si Baguio City Mayor at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong. Aniya, bagamat walang deadline na ibinigay si Pangulong Marcos, may self-imposed deadline ng ICI. In the next 2 weeks, kailangan may produce kami talaga ng mga resulta. Dapat meron kaming makasuhan na. May listahan na rin daw ng mga ipatatawag ang ICI. Nakikipag-ugnayan din aniya ang ICI sa Senate Blue Ribbon Committee para sa mga ebidensya, partikular sa kaso ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. I-turn over niya lahat ng mga ebidensyang nakuha nila sa bahay ni Bryce. Willing siyang i-turn over lahat yung kanyang mga nakuha dahil sa pinagagawa nila, except yung mga minana niya sa kanyang mga magulang. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, selyado pa ang mga ebidensyang nakuha ni Hernandez sa bahay niya. May mga inuwi sa mga dokumento, computer at lahat. May susundin tayong proseso at yun ang pinaghahandaan namin. Pag inansil natin, meron tayong susundin na procedure para hindi, sabi ko nga, para ma-preserve yung chain of custody. Sabi ni Lacson, kung may ebidensya ng kickback o komisyon, agad niya itong ipapadala sa ICI. Agad-agad, maski hindi pa tapos yung aming pagdinig at wala pang committee report, ipapadala ko na yun, yung party na yun, kung sino man yung mga naituro pa at may ebidensya. Sabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon, kahit hindi siya dumalo sa rally, suportado niya ang panawagang accountability sa flood control projects. Aminado si Dizon na malamang makita rin sa ibang probinsya ang gaya ng modus ng pangungurakot sa Bulacan. Ngayon po na nabuo na ang Independent Commission for Infrastructure, dapat po pati ang ibang mga tao na naririnig na natin, naririnig na natin ang mga pangalan nila ngayon. Halimbawa po sa Mindoro, dito po sa ginawang project ng SunWest Corporation. Link po ang SunWest Corporation kay Congressman Zaldico. Nangako rin siya na walang sasantuhin ng DPWH base sa direktiba ng Pangulo. Lahat po ng ginawa na natin itong nakaraang 2 linggo, gagawin po natin ito paulit-ulit. Magdi-dismiss tayo, magtatanggal tayo sa trabaho, mag-file tayo ng kaso, magpapakulong tayo, at babawiin po natin ang pera ng bayan, ang pera ng mga kababayan natin. Magpapa-freeze po tayo ng assets at hahabulin po natin lahat yan. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinayagan ng Senado na umuwi si dating Department of Public Works and Highways Bulacan, Assistant 1st District Engineer Bryce Hernandez sa kanyang bahay nitong Sabado. Yan ay para kumuha ng dagdag na ebidensya laban sa mga idinadawit niya sa maanumanyang flood control project sa kanyang distrito. Bantay sarado ng pulisya at mga taga-barangay ang bahay ni Hernandez. Ayon sa abogado ni Hernandez na si Attorney Ernest Livanza, binigyan din ng oras ang kanyang kliyente na makasama ang kanyang pamilya. Inaasikaso rin daw ang pagsuko ng 2 pang luxury vehicles ni Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure. Unang isinuko ni Hernandez ang isa niyang luxury vehicle noong Miyerkules. Alas 6:30 ng gabi noong ding Sabado, bumalik si Hernandez sa Senado kung saan siya nakadetain matapos ma-contempt noong September 8. Sabi ng abogado ni Hernandez, kliyente na raw niya ang magsisiwalat ng mga impormasyong kinuha niya sa kanyang bahay. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita naman ang GMA Regional TV sa Visayas at Mindanao. Masama man ang panahon, hindi nagpapigil ang libo-libong dumalo sa mga kilos protesta laban sa katiwalian. Sara, kumusta yung mga naging aktibidad sa mga probinsya? Rafi, kahit inulan, sa ilang lalawigan hindi itinigil ang mga kilos protesta. Sa New Washington, Aklan, itinuloy pa rin ang pagmarcha ng mga residente kahit umulan.
Nagkaroon din ng maikling programa sa Cardinal Sin Park kasunod niyan. Matapos naman magmarcha ng mga nagrally sa isla ng Boracay, bumuo sila ng human chain formation. Sa Bacolod City, nagsimula ang rally sa Capitol Lagoon hanggang tumungo sila sa Bacolod Public Plaza. Mula Haro Plaza naman ang mga rallyista na nagmarcha pa Iloilo Provincial Capital sa Iloilo City. May mga rallyista ring nagtipon-tipon sa Plaza Rizal sa Tagbilaran, Bohol. Naging maulan din ang motorcade sa Cagayan de Oro City. May hiwalay pang prayer rally ang mga taga-simbahan sa lungsod sa Plaza Divisoria. Ibinaskil naman sa mga tricycle ng ilang rallyista sa General Santos City ang kanilang panawagan. Dito naman sa Davao City, nagtipon-tipon sa San Pedro Square ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang Pray for the Philippines rally na nananawagan din kontra katiwalian. Agaw pansin ang malaking cake na buwaya ang disenyo. May pinagsaluhan din silang 100 letsyong baka sa gitna ng prayer rally. Ipinababalik na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na ibinigay sa National Treasury noong 2024. Ayon sa Pangulo, gagamitin ang naturang pondo para palawakin pa ang mga serbisyo ng PhilHealth. February 2024 nang iutos ng Department of Finance na ilipat sa National Treasury ang halos 90 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth alinsunod sa probisyon ng 2024 General Appropriations Act. 60 billion pesos na ang naibalik ng PhilHealth sa National Treasury bago naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema noong October 2024. Wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema ukol sa issue na iutos ng Pangulo na isauli na ang pondo ng PhilHealth. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Baguio City. Naramdam na rin ang bagyong Nando. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, bukod nga sa pabugso-bugsong hangin, tuloy-tuloy na buhos ng ulan at ay naramdam na rin nga ngayon ang nangungurot na lamig ng panahon dito sa Baguio City dahil na rin sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Walang tigil na nga ang pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin mula kagabi dito sa Baguio City. Ayon kay Charles Carame, head ng Baguio City CDRRMO, 2 to 3 p.m. ang kanilang tinitingnang oras na maaaring maramdaman ang pinakamalakas na epekto ng hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Nando. Dahil dito, Rafi, sinira mo na ngayong araw ang mga pasyalan dito sa Baguio City tulad ng mga parke para mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan. Dahil wala ring pasok ngayong araw, hinikayat din ng CDRMO na iwasan munang lumabas sa mga residente kung wala namang importanteng lakad habang umiiral ang masamang panahon. Nakatutok naman ang command center ng Baguio City sa mga landslide at flood-prone areas habang naka-red alert na ang lahat ng emergency units sa lungsod para mabilis na makaresponde sakaling kailanganin. Sa ating impormasyon na kuha, Rafi, ay magkakaroon nga ng pagpupulong ang mga emergency units ng Baguio City kasama nga si Mayor Benjamin Magalong dahil gusto nilang magkaroon ng pag-update patungkol nga sa kanilang patuloy na pagbabantay sa mga critical areas sa kanilang tinututukan habang patuloy na nananalasa itong Super Typhoon Nando sa Baguio City. Yung latest mula rito sa aming lugar sa Baguio City, balik si Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, John Consulta. Mini concert ang 30th birthday at 20th showbiz anniversary celebration ni Rita Daniela. Ipinakita ni Rita ang husay niya sa pagkanta ng iba't ibang genre. Nakajam din ni Rita si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at star of the new gen Jillian Ward. Pati na sina Jessica Villarubin at Mark Bautista. Birthday wish ni Rita para sa kanila ng anak niyang si Uno na magkaroon sila ng sariling bahay. Ni-reveal din ni Rita na busy siya sa kanyang upcoming album na inspired sa love life niya. I'm gonna call it To All the Boys kasi it's really, I've never been really vocal about my love life ever since. So I thought of, that's something that I can share with my
fans, with my supporters. So this time, it's all about the men who were really who were a big impact in my life. And of course, one is my father, second is my son. So I've written songs for them. Panalo ng gold medal si Pinoy pole vaulter Ernest John E.J. Obiera sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge. Parehong na-clear ni E.J. at ng pole vaulter ng France ang 5.80 meters. Nagwagi si E.J. dahil nagawa niya lamang ito sa loob ng 2 attempts kumpara sa 3 ng kanyang kalaban. Mula sa iba't ibang bansa ang naglaban-laban sa kompetisyon na ginawa sa Makati City.